Isang magandang umaga po sa bawat isa at maaring marami po sa atin ang aware o nakakaalam na ang buwan po ng Enero ay idineklara sa atin pong bansa bilang National Bible Month. At tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang na ito ng pagpapahalaga sa salita ng ating pong Panginoon. At meron pong mga important dates to remember ngayon pong buong buwan na ito. Sa January 24 to 30 po ay idineklara po ito bilang National Bible Week. Ang January 30 po ay dineklara bilang National Bible Sunday. At ang January 31 naman po ay dineklara bilang National Bible Day. So again, tayo po ay nakikiisa bilang isang iglesia dahil ito po ay pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. And dahil po dyan, starting po today and in the coming Sundays of this month, we will be hearing messages from the theme of the National Bible Month. Ano po ba yung tema ng National Bible Month sa taong ito? Ito po ay pinamagatan po nilang God's Love Heals Suffering World. At ito po ay napakaakma sa atin pong nararanasan po ngayon. And for today, ang topic po na pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko pong God's Love Brings Healing to a Broken Heart. At ang teksto na pagkukuhanan po natin ng ating pong pag-aaral ay sa Isaiah chapter 61. Babasahin ko po yung verse 1 mula po sa English Standard Version. Ang sabi nga po dito, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor or afflicted. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung napakagandang salita ng Panginoon sa mga Israelites through Prophet Isaiah na in relation doon sa kanilang pagbabalik from their Babylonian captivity. Although si Isaiah po ay natapos na po yung kanyang ministry as a prophet, 150 years bago po yung Babylonian captivity, and yet through divine revelation or prophecy, ipinahayag na po ito sa kanya ng Panginoon, and God has given him words to bring comfort to the Israelites sa kanila pong pagbabalik once na si King Cyrus po ay pumayag na sila po ay umuwi sa kanilang homeland. Bakit po? Kasi makikita ho nila na yung kanilang babalikan na lugar po nila, yung homeland nila, ay napakalaki po ng devastation. Wasak na wasak, especially yung pong city ng Jerusalem. And so God sent Isaiah ahead of time to bring these words of comfort to them dahil alam ng Panginoon makakaranas sila ng broken heart, ng pagkawasak ng puso, bagamat sila ay makakabalik na mula sa kanilang pagkakabihag dahil po sa kalagayan na kanila pong daratnan sa kanilang sariling bayan. And so, marami yung mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng broken heart ang mga tao. Pero ang maganda ho dito sa atin pong pag-aaralan ngayon, ang Panginoon, ina-assure tayo na siya po ay nagpapagaling sa mga sugatang puso, sa mga wasak na puso. At maaaring isa po kayo ngayon sa umagang ito, na may ganyan pong karanasan. So meron lamang po akong tatlong puntos na nais ko pong ibahagi. Simple outline lamang po for my message this morning. At ang una po natin titingnan, ano ba yung mga reasons for a broken heart? Pangalawa, tingnan po natin yung mga responses of a broken heart. Kapag ang isang tao ay merong nararanasan ganito, ano ba ang kanyang mga pagtugon na ginagawa? At pangatlo po, how does one recover? Or paano siya nakakalaya o napapagaling from a broken heart? So, ito po yung tatlong simple outline, sermon points na nais ko pong ibahagi sa umagang ito. So, ang una po, ang reasons for a broken heart. Alam nyo, marami naman talagang mga dahilan why we are left with a broken heart. Maaaring dahil po ito sa much suffering. Napakarami ho natin ng mga hirap na pinagdadaanan sa buhay. Kaya wasak na wasak ang puso po natin sa atin pong pinagdadaanan. Maaari rin po na ang cause ng broken heart ay guilt dahil po tayo ay nagkasala at nararanasan natin yung consequences ng ating pong kasalanan. Isa po yan sa mabigat na dalahin at nakakapagpawasak ng ating pong puso. Maaari rin naman po na nakaranas po tayo ng death of a loved one. Meron po tayong mahal sa buhay na pumanaw at hindi po ito madaling dalhin.
It leaves us with a broken heart. Maaari rin naman po na tayo po ay nagkaroon ng nasirang relasyon sa ating partner in life o kaya naman sa ating pong pamilya. And kagaya ho ng mga Israelita. Ito po yung mga sitwasyon na very devastating, di po ba? Na tayo po ay nagkakaroon ng separation from a partner or from our loved ones because of broken relationship. Maaari rin naman po na tayo po ay may broken heart because of a loss of a job. Nawalan ho tayo ng trabaho. Lalo na nga siguro kung tayo po yung breadwinner, wala na tayong ibang inaasahan sa pamilya kundi tayo pero nawalan pa tayo ng trabaho. Nakakawasak ng puso. Maaaring sugatan yung puso natin kung ito po yung nangyari. At marami po ang nakakaranas ng ganyan sa atin pong kapanahunan ngayon. Maaari rin naman po na yung loss of health. Nagkaroon tayo ng medical condition and maaaring nagkaroon tayo ng sakit na hindi ho mapagaling o yung dating kalakasan natin ay bigla hong nawala na hindi ho natin gaanong matanggap and it leaves us with a broken heart. Maaari rin po na ang dahilan ng ating broken heart ay yun pong betrayal by a friend. Kaya naman tayo po i-desert or iniwanan ng mga taong inaasahan ho natin na dadamay sa atin. O kaya naman binetray ho tayo. Ito po of course, nag-iiwan po sa atin ng sugat sa atin pong mga puso. And marami pa po mga bagay, may mga unpleasant experiences tayong nararanasan na talaga nagiging dahilan kung bakit po tayo nagiging sugatan. No? Ang dami-dami pong mga kadahilanan. Maaring kayo po ay sugatan sa bagay na hindi ko po nabanggit ngayong umaga, pero ito po ang inyong kalagayan ngayon. You are broken-hearted. And alam nyo, iba-iba ang mga pagtugon ng mga tao sa broken heart. Kapag po tayo nakakaranas ng sugat sa damdamin, iba-iba ang atin pong mga pagtugon sa bagay na ito. Ang iba pong mga tao ay nawawalan po ng pag-asa at mas ninanais nila na mamatay na lamang kesa naman manatili po dun sa kanilang kalagayan, dun sa sugat na kanilang nararamdaman sa kanila pong puso. Sabi nga, minsan kahit ka pinanghihinaan ng katawan, matibay ka pa rin kapag buo yung puso mo eh. Kahit na marami kang hirap na pinagdadaanan sa buhay, kapag buo yung puso mo, kayang-kaya mong harapin lahat. Meron kang lakas. Pero kapag broken-hearted ka na, saan ka kukuha ng lakas? No? Siguro yung mga araw na darating at tingin natin madilim na, nawawalan na po tayo ng pag-asa. Kaya nga, minsan may mga tao na nag-iisip, sana mawala na lamang ako dito sa mundo. At sana naman po, hindi pa kayo humahantong sa ganyang kalagayan. At wala sa inyo na nandiyan sa ganyang kalagayan. No? Pero ito po yung nararanasan ng mga tao na nakakaranas ng pagkawasak ng puso, sabi nga. Wala na silang paghuhugutan ng lakas dahil wasak na yung kanilang mga puso. At ito yung kanilang nagiging pagtugon. Mabuti pa sana, mawala na lamang ako dito. Wala nang pag-asa. No? Yung iba naman po, they blow up. No? Talagang ine-express po nila yan at wala ho silang pakundangan kung masaktan nila yung kanilang sarili o kaya naman yung mga tao sa paligid ho nila, kahit mga mahal nila sa buhay. Ang mahalaga ay maihayag ho nila kung ano yung kanilang nararamdaman, yung sakit ng puso na kanilang tinitiis, at kaya naman para silang bulkan na sumasabog at nakakapinsala hindi lamang ng kanilang sarili, kundi maging ng ibang mga tao sa kanila pong paligid. Yung iba po, meron din ng mga sinusumpa maging ang Diyos. No? And kinukurs nila, binablaspheme po nila ang Panginoon, sinisisi nila ang Panginoon bakit nangyayari sa kanilang mga pinagdadaanan, no? Na nakakasugat ng kanila pong mga puso. Yung iba, kung hindi ho ganun ang ginagawa, ninunurse po nila yung resentment or bitterness and they resort to blaming others dun sa kanilang mga pinagdadaanan. Alam nyo, after a tragedy o kaya naman severe loss, ika nga, na maaaring nararanasan ng ibang mga tao, maaaring yung iba sa kanila ay, kung titingnan natin, parang okay naman sila, may kapayapaan sa kanilang mukha,
Pag tinignan mo, pero deep inside them, duguan na sila. Sila ay wasak na wasak. Ah, yung ibig pong sabihin ng broken heart dito sa talata na binasa ho natin ay smashed into pieces, no? Yung bang parang hindi lamang dinurog-durog kundi pinagpira-piraso, pinaghiwa-hiwalay. So ganun po yung pinagtataga. Ah, parang ganun, no? Kaya nga siguro may isang kanta na natatandaan ako, no? Na ang lyrics ay nagsasabing dinurog mo ang puso ko, pinukpok ng martilyo. Ganon. Ewan ko kung napakinggan nyo yung kantang yun. Ano? Pero nag-i-express po yun ng damdamin ng mga tao na nakakaranas ng broken heart. No? So sometimes, people appear to be okay. But inwardly, duguan ho sila. At nandun yung grief, nandun yung pagkalungkot. And nandun po yung resentment, and they are actually harboring yung pong bitterness sa kanila pong mga puso. Doon yung may isa pong pangyayari sa Biblia, si John chapter 11. Ito po yung story noong namatay po si Lazarus, na kapatid ni Martha at saka ni Mary. Diba, nung panahon may sakit si Lazarus, sumulat sila kay Jesus Christ, pinadala kay Jesus Christ, sabi may sakit si Lazarus, pero si Jesus Christ naman po ay hindi kagad umalis sa kanyang lugar na kinaroroonan. Naghintay pa po siya ng ilang araw at bago po siya pumunta sa lugar ng Bethany kung saan naroroon po yung pamilyang ito. At pagdating nga po dyan doon ay patay na po si Lazarus at sinalubong po siya ni Martha. At ang sabi sa kanya ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lamang sana, hindi sana nangyari ito. Yung tono ng may paninisi dahil dun sa matinding pagdadalamhati na kanya pong nararamdaman. Yun po yung kanyang naihayag. Pero alam nyo, ang ating Panginoong Jesucristo, He did not try to reason with Martha or argue with her. No? Dahil naiintindihan po ng Panginoon yung pong frustration na meron po si Martha. And alam nyo, if there is something we need more than anything else, kapag po may ganitong damdamin ng isang pong tao, o kung tayo ay nakakaranas ng ganito, ang nais po natin ay isang tao na who would stand with us. Mga tao na makakaunawa sa atin, no? Who would understand our frustration and who would not try to argue with us or reason with us sa mga nangyayari, kundi a person who would stay with us. At ito po yung maganda. Kung meron ho tayong nararanasan ganyan, huwag mo nating isipin na tayo po ay nag-iisa. Ito po yung pinangako ng Panginoon sa atin, no? Na we will be able to recover from a broken heart. Maaari ho tayong makaranas ng recovery. Kahit na ho gaano kalalim, gaano kalaki yung sugat ng ating pong puso o ng ating pong damdamin, ay maaari ho tayong magkaroon ng kagalingan. Anong gagawin po natin? What do we do when we feel ripped in half? Paano ho tayo magpapatuloy? No? How do we persevere? Kung merong parang, sabi nga, parang punyal na nakatusok sa ating pong puso dahil sa mga pangyayari na atin pong nararanasan. Sabi nga nung isang kanta ni Whitney Houston, where do broken hearts go? So where do we go for healing when we are experiencing ito pong ganitong kalagayan? Alam niyo po, ang isa na dapat po nating ma-realize, only God can heal a broken heart. Wala na ho tayong ibang pupuntahan kundi ang ating pong Panginoon. Kung tayo po'y nakakaranas ng sugat sa ating pong puso, damdamin, na parang merong punyal na nakatarak sa atin, ang bigat ng ating pong damdamin, nawawalan ho tayo ng pag-asa, lumapit po tayo sa ating pong Panginoon. Alam nyo, kung tayo po pupunta sa doktor at tayo po'y magtitake ng mga medicines, yung medicines can only provide temporary relief. Maaari pong mamanhid tayo, no? Yung ating pong mga senses dahil sa gamot natin pong iniinom, but it cannot mend yung pong broken heart. Sometimes we opt to go to counselors, to clinical psychologists, maaaring sa mga psychotherapists, no? Pero alam nyo, temporary rin lamang po ang pwede nilang maitulong. They can only
help us take our attention away from our wounds. Pero wala ho silang kakayahan na to perform is emotional surgery para alisin yung sugat o pagaling yung sugat na atin pong nararamdaman. Only God can bind up ito pong ating mga sugat and can heal our broken heart. Sabi nga po ng Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Sabi rin po sa Psalm 34 verse 18, The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Alam nyo, and every day po yan, na God is in the business of healing the brokenhearted. Ayon po dun sa kanyang matinding pagmamahal po sa atin. Ito nga, pansinin natin, si Isaiah, ang layo-layo pa bago maranasan ito ng mga Israelita, binigyan na po sila ng Diyos ng words of comfort through prophet Isaiah. Dahil sabi ng Panginoon, I will minister to you, I will heal your wounds. I will release you from your prison. Ano man yung mga bandages, ano man yung mga kulungan na kumukulong po sa atin. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano man po yung kadahilanan ng atin pong mga broken-heartedness, pwede po tayong lumapit sa atin pong Panginoon for healing. And every day, again, God is in the business of healing the broken-hearted. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon at hindi po niya tayo papabayaan na manatili sa ganyang kalagayan kung lalapit lamang po tayo sa Kanya. Kaya nga po niya binigay sa atin ang ating pong Panginoong Jesucristo. God sent Christ to heal the broken-hearted. Kaya po ito pong Isaiah chapter 61 na binasa po natin. Ito pong verse 1 and part of verse 2. Ito actually yung binasa ng Panginoon. Pwede natin sabihin siguro, first preaching ng ating pong Panginoon when He started His ministry dito po sa lupa, nung pumasok po siya sa synagogue. Pag binasa po natin yung Luke chapter 4 verse 16, ito pong portion na ito ng scripture natin pong binasa, ang binasa rin ng ating Panginoong Jesucristo noong umpisa na siya po yung mag-minister sa mga tao, sa kanya pong public ministry. Sa Luke chapter 4 verse 16 hanggang 20, ganito po ang ating mababasa. And He came to Nazareth, si Jesus Christ, where He had been brought up. And as was His custom, He went to the synagogue on the Sabbath day, and He stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was given to Him. He unrolled the scroll and found the place where it was written. What is written? Ito pong binasa natin kanina. Dito po sa Luke chapter 4 verse 18, sabi po dito, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Sa verse 20, sabi po dito, He rolled up the scroll and gave it back to the attendant and sat down. And then the eyes of all in the synagogue were fixed on Him. And He began to say to them, Today, this scripture has been fulfilled in your hearing. Itong sinulat ni Propeta Isaiah, binasa ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, Today, it is fulfilled in your hearing. Nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, that's the day na fulfill yun. Yes, there was a fulfillment during the time of the Israelites, when they came back from captivity. Pero yung ultimate na fulfillment po niyaan, nung sinulat ni Isaiah, ay nung dumating ang atin pong Panginoong Jesucristo. Para bagang sinasabi ng Panginoon, ako ang totoong nagpapagaling ng mga sugat. At ako ay isinugo para gawin ang ministry na ito. This is my mission to heal the broken-hearted. And how does Jesus Christ heal our broken heart? Alam niyo po, He heals us carefully and gently. He heals us correctly and accurately. Kung saan may sakit yung ating pong puso, yun po yung mismong pinapagaling ng Panginoon. Hindi ho niya tayo mamimisdiagnose. Hindi ho siya as a healer magpiperform ng maling surgery
sa atin. O kaya naman ay hindi ho niya matutumbok kung ano po yung sakit natin, no? When He heals us correctly and accurately, and He heals us completely and thoroughly. Buong buo. Kumbaga, ang pagpapagaling ng Panginoon ay lubusan. And so, ito po yung magandang makita ho natin, no, na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na iwanan tayong devastated. Ayaw niya na iwanan tayo at manatili na tayo po'y broken-hearted. God wants us to experience His healing touch, His healing power. So God will heal your heart. And God would heal the hearts ng lahat ng mga broken-hearted when we learn to come to Him and trust Him that He is able to do it. Handa ang Panginoon na tayo po'y pagalingin. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba? He is the ultimate fulfillment of this passage natin pong binasa. In essence, sinasabi ng Panginoon, alam ninyo na sinabi ni Isaiah na bibigyan niya ng comfort ang mga tao kapag sila ay bumalik sa kanilang pagkakaalipin mula sa Babylonia. Sinasabi ni Jesus Christ, well, I am the ultimate fulfillment of that text. No? I am the one who ultimately heals the broken-hearted. I am the ultimate healer of hearts. Saan ho ba nangangailangan ng pagpapagaling ng inyong pong puso sa umagang ito? Ang Panginoon kayang pagalingin yan. Nangangailangan ka ba ng kagalingan dahil sa iyong kasalanan? Bigat-bigat ho ng kasalanan, di po ba? Si David nga po, sabi niya sa Psalm 32 verse 3, my bones wasted away through my groanings all day long. No? Alam niya nagkasalay siya sa Panginoon. Alumpihit siya, hindi siya makatulog dahil sa kakaisip sa kanyang kasalanan na nagpapabigat sa kanyang damdamin. Pero alam din po natin, ang Panginoon ay nagpapatawad. Kaya nga, may isang pangyayari, di ba, na nang mahuli ng mga tao yung isang adulterer, nahuli siya sa akto, inilapit sa Panginoong Jesus. At sinabi, anong gagawin sa babaeng ito na nahuli sa pangangalon niya? Yung sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo walang kasalanan, siya na yung unang bumato at wala akong bumato sa tao. At ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi rin kita aparusahan. Humayo ka at huwag nang muling magkasala. So, yung pong babaeng ito, bagamat she deserved to be punished, pinagaling po ng Panginoon, pinatawad ng ating pong Panginoon. Kung tayo po ay nabibigatan ng ating mga puso dahil sa kasalanan, lumapit po tayo sa Panginoon at tayo po ay kanyang patatawarin. Maring tayo po ay wasak ang puso, no? Duguan, sugatan dahil sa pagdadalamhati, dahil nawalan ho tayo ng mahal sa buhay. Lalo na po sa panahon ngayon, no? Na napakarami po ang naapektuhan po nitong pandemya, natatamaan po ng infection, yung iba po nawawalan ng mahal sa buhay. Kapatid, naiintindihan ng Panginoon yung ating mga pinagdadaanan na kapag po tayo ay nakakaranas niyan. Kagaya nga po ni Martha, she was broken-hearted, pero nag-minister ang Panginoon sa kanya. Di ba? Sabi niya sa Panginoon, kung narito lamang kayo, hindi mangyayari ito. Pero dumating ang Panginoon sa kanya. At higit pa ang ginawa ng Panginoon kesa doon sa kanilang inaasahan, binuhay niya si Lazarus. Kahit na ito ay 3 araw na o 4 na araw na nakalibing. Ang pinapangako ng Panginoon, kung tayo may nagdadalamhati, no, ay meron pong pangako ang Panginoon na resurrection. Sabi nga niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. Kaya ng Diyos alisin ang ating pagdadalamhati kahit sa panahon na tayo po'y nawala ng mahal sa buhay. At pangatlo, maaaring tayo po'y nagdadalamhati dahil sa anxiety. Maybe we are broken-hearted because of anxiety. Yun nga po, we are living dito po sa mundong ito full of worry, sabi nga. And tayo po ay daming nararanasan ngayon. Ito pong COVID-19, patuloy po yung surge. At ngayon hindi natin alam kung ano po yung mangyayari sa mga susunod na mga araw. Tuloy-tuloy po yung surge. And it's worsening yung pong economic
situation po natin is it's bringing a worsening economic situation. And maybe we are worried because of this. Maybe we are worried about our health. No? We are worried about so many things. So we can come to God. And we can experience yung pong ministry ng Panginoon ng healing sa bawat isa po sa atin. Jesus can heal our hearts even if it is broken by worry. Sabi nga po ng Panginoon, no, wala tayong dahilan para mag-worry. No? Sabi niya, ang inyong Ama sa langit ay alam ang lahat ng inyong nararanasan. And so, let's bring these things to the Lord. Why should we worry? Kung alam po natin, nakasama po natin ang Panginoon. The Lord can heal the broken-hearted. Whatever the reason. Nais mo ba na dalhin ang iyong sarili sa Kanya? Meron ka bang pinagdadaanan? Sugatan ba ang iyong puso? Nag-aanyaya ang Panginoon. Nais niyang ipadama ang Kanyang pagmamahal at pagalingin ang iyong sugat. God bless.